Mula pa ng pasimula ay inibig na tayo ng ating Panginoon. Kaya ang sinumang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mahal na mahal tayo na ating Diyos. Tayo ba? Iniibig ba natin ang Diyos? Paano natin may pakikita ang ating pag-ibig sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating buhay araw-araw? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ko dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong tuwing umaga. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating program Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, si Doc Rome Barrios, na inyong kaibigan sa Himpapawid na Senior. At kayo po ay aking muling binabati at muli kayong aking tinatanggap dito sa ating programang Simula, Usapang Senior. At nais kong muli, hayaan po ninyong banggitin ko muli ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga kaibigan from International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. Gayon din sa Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Welcome po. And also, I would like to greet my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Kumusta po kayo? And welcome sa ating program. Of course, dito sa Pilipinas, na dito sa Philippine International Church of SDA, dito sa campus ng Adventist University of the Philippines, nandiyan yung ating mga kaibigang mga senior citizens. Dito sa PIC Senior Citizens Association, welcome po sa program na Simula. At gayon po, gayon din ang ating supporter at ating masugid na taga-panalangin at patuloy na nag-aanyaya, no, sa inyo na lagi niyong subaybayan ng programa ang Morning View Seventh-day Adventist Church dito sa Silang, Cavite. Welcome po mga kaibigan at mga kapatid. At gayon din ang ating Cherobics team ng Morning View Subdivision. Welcome at maraming salamat po sa patuloy ninyong i-involve sa lahat ng mga senior citizens natin, lalo tigit doon sa nakalipas nating outreach para po sa ating mga kaibigang mga inmates or PDL, no, ng Silang Bureau of Prisons and Penology Jail, no, Bureau of Jail and Penology. Welcome po mga kaibigan namin mga PDL dyan, no? At sana ay nakikinig kayo ngayon, no? Ito po ay hindi para lang po sa mga senior, ito po ay para sa ating lahat. Ang programang ito ay payo at nagbibigay ng karagdagang kaalaman para po tayo ay mamuhay ng mapayapa, mamuhay tayo ng malusog, masigla, at higit sa lahat para tayo maging
patuloy na maging kapaki-pakinabang, no, sa ating society or ating komunidad. Greetings din po ang aming pinaabot kay Luz Pusing, Lucy Kiabang, Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta Olpindo, Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Welcome po. Kami po ay natutuwa at patuloy kami nakaka-receive ng magaganda yung feedback sa amin. At kaya kahit saan kayo naroon ngayon, anuman pong inyong ginagawa, kayo po ay aking inanyayahan, samahan po ninyo ako at tayo magtatalakayan na isang bagay na napaka halaga. Dalawa po ang mahalaga nating pag-uusapan. Yung una, yung tungkol sa pagkain ng tama at wasto. Kasi tuwing linggo-linggo, pinag-uusapan natin mga dapat nating kainin, ano ang masusustansya, ano ang malulusog, no? Pero may mga bagay na dapat tayo maunawaan din na kung magkaminsan, hindi na natin na bibigyan ng pansin, no? Ang wastong paraan ng pagkain. Ito na po yung paraan na po to, hindi na po ito yung mga klase ng pagkain, ano? Ito po yung mga paraan kasi bawat tao, no? Of course, may mga sabi nila pag tumungtong ka sa age na 50, nagbabago na po yung ating metabolic process. Meron tayong metabolic syndrome, may mga changes na po sa ating pangangatawan. Kaya pati yung ating paraan ng pagkain ay kinakailangan po i-adjust din natin. Alamin natin yung mga tama at wastong maraan. Pero kung tayo ay less than 50 years old, iba rin po yung needs natin, no? At least wala masyadong sensitive na bagay na dapat natin isasalang-alang. Pero pag tayo po papunta na sa senior years, no, or old age, meron na po tayong dapat maunawaan kasi kung magkamisan napapabayaan na natin ang mga bagay na ito. Pag-usapan natin yan. At higit sa lahat, ang ating topic ngayon para sa ating senior wisdom ay ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang gagawin natin ay ibabato natin pabalik yung statement na mahal tayo ng Diyos. Ang ating tanong ngayon para sa atin, mahal ba naman natin? Mahal ba din naman natin ang ating Diyos, ang ating Panginoon? So yun po ang ating sasagutin. Paano natin may pakikita ang ating tunay, no, na pagmamahal sa ating Diyos. Okay, yan po. Kaya patuloy po kayong lagi natin ginagawa. Patuloy po tayo uminom ng tubig. Alam natin yung napag-usapan na natin yan na dapat ay tuloy-tuloy kasi lalo na from mula sa pagising, nakakaroon na tayo ng mga hydration na nangyayari sa pagtulog. Kaya kailangan ma-replenish, mabawi yan. Kaya buong araw o hanggang lunchtime dapat meron na tayo mga 4 na baso na na maiinom. Kaya ituloy lang po ninyo, handa nyo diyan. Pero yung pinaka napag-aralan natin na yung window talaga po ng tamang pag-inom, yung remaining 40%. Ibig sabihin yung mga last 4 glasses of water, 4 or 5 glasses of water ay kino-consume na natin yan hanggang 5 p.m. No, araw-araw 1 to 5 p.m. Ayun daw po kasi yung pinaka active ang ating katawan, no, at ayun din ang panahon na nangangailangan ng maraming tubig, no, sa ang ating katawan. Kaya 1 to 5, ayun po yung window talaga nung last 40% nung 8 glasses or more na kailangan natin. Kaya hindi po dapat yan binibigla, no, at hindi yan binabawi ng isang inuman pag na-miss nyo, di ba? Ayun po ay
i-ano po natin, distribute natin for the day. Pero ang pinaka window na po, dapat ba yung last 40% na ating iniinom araw-araw ay between 1 to 5. Pero ngayon po ay towards lunchtime tayo. Pwede pa kayo uminom ng every 30 minutes or bahala kayo kung interval po ang inyong gagawin. Kaya para po yan sa ating mabuting sirkulasyon ng ating dugo sa ating katawan. At gayon din, nais ko ring batiin, okay, ang mga iba pa nating kaibigan, sina Leovi Cabañez, kumusta po? And Rebecca Ebora, Leti Sampang. At si gayon din kay Senny Moser from Ohio, USA. Kumusta po? Okay? And then, ito naman ay sa Balayan, Batangas, si Beth Villapuerte. Kumusta po? Sana po ay nanonood at nakikinig kayo ngayong araw na ito. Kaibigan din natin from Tangalan, Aklan, si Darlene Ojero. Kumusta? Ojerio, I'm sorry. Welcome po sa program. At ng kaibigan natin si Rose Arugante. And of course, shout out to my BFF in Christ, si Patrick Gonzalez and family. How are you? Welcome po sa Simula, Usapang Senior. At sa ating dito naman sa nandito yung ating mga kaibigan, sila Ma'am Beth at Sam Castle. Kumusta po? Welcome. And Apple of God's Eye family. Ayan, Apple of God's Eye Widowers Club. Welcome po. And hindi natin malilimutan ang ating home Senior Citizen Association dito po sa Silang, Cavite. Okay, welcome po. Members ng Silang Senior Citizens Association. And nais kong batiin ang ating mga, ito yung ating mga purok leaders, no? Nandyan din si Liling Lumagda, Absti, okay, si Inday Onyate, Remy Bayan, kumusta po? Ma'am Eve Alcoriza, Ma'am Lai Lasso, Esther Salazar of AUP, Mateo Magro, Lloyd Venosa, yan, Santa Rosa Hills, Feli de Leon, dito sa ating Purok 1, dito sa Puting Kahoy, welcome po kayo. At meron pa tayo mga kaibigan, no? Sana po ay ma-accommodate ko. Meron tayong kaibigan from Kabading SDA Church. Okay, dito yan sa Antipolo City. At narito yung ating kaibigang si Corazon Hernan. Kumusta, Sister Corazon Hernan? Welcome po sa ating program. At of course, lahat ng ating taga-subaybay, hindi ko kayo malilimutan, Barangay Inarawan, Antipolo City, and Barangay Captain, with your Barangay Captain. Kumusta po? Rick Bautista. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag po ninyong kalilimutan na tayo ay open sa inyong mga mensahe. Marami na po kaming nais na pasalamatan, lalo na po doon sa mga na tatanggap na yung magagandang mga feedback na very informative daw at saka curative at saka ang sabi ng isa nakakagaang naman ng damdamin, Doc Romeo, yung program kasi parang lahat ng lalo na mga senior ay nagkakaroon ng pag-asa. Lahat po tayo may pag-asa sa ating Panginoon at ayan din po talaga ang pinangako sa atin. Hindi po yan hindi magmamaliw ang pag-ibig ng Diyos at pag-uusapan natin mamaya yan. And of course, tawagan po natin kung meron kayo mga planong mag-message, mag-text, pwede kayong tumawag, pwede rin po kayo mag-suggest, pwede lang kayo mag-share, whatever you want. Okay, ang ating mga numero po, 0917-174-2777. Again, 0917-1742-777. Okay? That's a better version of it. Another one, you may call or text 0918-9447-891.
Again, 0918-9447-891. And please don't forget to visit our FB and YouTube channels. Just type po, meron tayong just type Simula Usapang Senior ni Doc Rome. And nandyan na po ang lahat ng mga episode, pati mga past episode. At kung kayo'y interesado sa ibang hobbies, nag-post po ako lately ng tungkol sa napagkatuwaan ko po magpinta, na acrylic paint. At pinost ko yung huli kong last week's painting, yun yung country living in acrylic, in canvas in acrylic. Ayun po. Kaya marami pa tayong pwedeng pag-usapan. Kaya just like it, subscribe, and of course, share. So, dyan lang po kayo, At uminom na po kayo, magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way, and with its breath I whisper, I adore Thee. Oh, what joy to walk with Him each day. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. At times I feel my faith begins to waver, when up ahead I see a chasm wide. Each then I turn and look up to my Savior. I am strong when He is by my side. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take just leads me closer home. I trust in God, no matter come what may, for life eternal is in His hand. He holds the key that opens up the way that will lead me to the promised land. Each step I take, I know that He will guide me to higher ground. He ever leads me on, until someday the last step will be taken. Each step I take
just leads me closer home. Welcome po sa program Simula, Usapang Senior. Tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan na senior sa Impapawid, Doc Rome Barrios. At welcome po sa ating segment na Senior Health and Wellness. At pag-uusapan natin ang tungkol sa ating dietary changes. Kasi sinabi nga na pag tayo umabot ng 50 years old and above, nagkakaroon na po dapat tayo, because of aging, dapat may dietary changes na sa atin. Sabi ng Academy of Nutrition and Dietetics, ayon sa kanila, ine-estimate nila that for women whose age is over 50. Women muna, no? Women of age 50 and above, sabi rito, needs 1,600 to 1,800 calories per day. Okay? Kung gusto niyo pong matutunan pa yan, open po ang Google. Naalala ko yung pagka sinasabi ng pag may tinatanong ako sa aking apo na mga bagay-bagay, sabi niya, Daddy, i-Google mo lang yan. At ayan din po napaka-handy na reference. Okay? Ilan daw for women? 1,600 to 1,800 calories per day. Pag sa men naman, mas mataas. At least 2,000 calories. Kaya nakita nyo, the more na nag-age, mas dumadami yung needs, no? Lalo na sa calories. Okay, sasabihin na, pag-usapan natin ito, paano ba ang tamang preparasyon natin sa pagkain, no? Although napag-aralan na natin yung mga masusustansyang pagkain, dapat na pinipili natin, tinahanda natin. Ngayon naman, tingnan natin kung ano para maging effective yung ating pagkain, no? At dapat maunawaan natin yung ilang mga bagay na o kondisyon, no, na nagaganap sa ating pangangatawan pag tayo ay nagkaka-age na dapat nating masapatan. Ibig sabihin mabigyan natin ng wastong nutrisyon, okay? Ng wastong tamang pamamaraan ng pagkain. Okay. Ang mga bagay na ito po yung mga dapat natin maintindihan pagka nagkaroon nasa senior age na tayo. Ito po yung mga dapat nating maunawaan. Number 1, at our age, no, sa ating pagka-old age, sabi, saliva production decreases. Yung pala yung ating yung laway, no, na kailangan sa pag-digest, no, ay nababawasan pag tayo'y tumatanda. So ano ang implications? So does the ability to make stomach acid that digests food. Kaya pag nababawasan na yung ating laway, no, yun yung liquid na at may mga enzymes para ma-digestan ng food, no, ay nababawasan na pag tayo nakakaedad. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan po i-hydrate natin sarili at higit sa lahat, makokontrol na rin natin yung ating mga dapat kainin. Okay? Kasi may mga times na hindi na kaya ng digestion natin. Yung mga bagay na too oily, too salty, yung maraming sugar din, maraming yung mga matitigas. O, di ba? Kaya
pagka tayo nagkakaedad, mas prepared talaga natin yung mga pagkain na easy to digest, no? At ang pinaka-best niyan, of course, yung mga gulay, no? At prutas, mga nuts, mga ah, shall we say whole grains, no? Wag na po tayong bawal na po yung mga processed foods at saka mga kung maaari iwasan na yung mga animal meat, no? Yun. So yun po, dahil nababawasan na yung ating yung digestion liquid ng chemicals para maayos na digest ng food. Okay? Ano ba sa Tagalog ang digestion? Para ma-process yung ating kinakain. Okay? Ang pangalawa pa na dapat natin tandaan, kaya dapat pag tayo kumakain, sabi rito, senses. Ano yung senses? Pakiramdam daw po. Deteriorates with age. Ano yun? Including the ability to taste and smell. Napansin niyo ba po yan? Lalo na yun doon sa ating mga talagang nasa 60s, 70s. Minsan, mahina na yung sense natin ng gutom. Minsan, bakit kaya ako hindi pa naman nagugutom? Hindi ka kumakain kahit lampas na sa oras ng pagkain, hindi ka pa rin gutom. Kasi nga, yung senses natin daw para ma-detect na gutom tayo, pati nauuhaw tayo. Kaya yan nga po, sinasabi natin yung hydration na yan. Napakahalaga yan kasi wag po tayo iinom lang pag nauuhaw tayo dahil pag tayo uminom lang at dahil tayo nauuhaw, hydrated na po yun. Ibig sabihin kulang na, wala na tayong tubig halos sa ating sistema ng katawan natin. Kaya isaayos daw po natin, no? Pati oras ng pagkain. Kasi yung pag amoy, pati yung pag-smell, minsan hindi na rin natin na nakukuha ng na accurate yung smell. So yung una, yung sa first one natin, yung mga panunaw natin humihina na. Ito naman yung senses natin. Nakakasense tayo ng gutom, hindi tayo masyadong nakakasense ng uhaw, hindi tayo nakakasense ng excrete o pagdudumi. Ang gawin po ninyo, schedule po ninyo at huwag po ninyong pababayaang palampasin yung mga bagay na yun, sabi rito. This can lead, sabi dito, to the overuse of salt. Kaya kung magkaminsan, hindi na rin natin alam na sobrang alat na yung kinakain natin kasi nga yung sense of taste natin medyo hindi na accurate. At gayon din, too much sugar din, hindi na rin natin nalalasahan na marami nang tayo na ilagay na sugar pero pakiramdam pa rin natin, pakilasa pa rin natin ay pa rin matabang o hindi pa rin matamis. Ayun po yung ating babantayan, okay? Kaya in some serious, okay, sabi rito, may mga too much salt and sugar can lead, of course. Kaya natin babantayan yun kasi yung too much salt and sugar can lead to other health problems such as high blood pressure and type 2 diabetes. So yun po. Kaya yung mga senior madali kapitan ng hypertension at saka ng diabetes, no? Dahil humihina na nga ang senses nila na sa panlasa. Okay, so tandaan po natin yun. So wag po ninyong aasahan, kundi i-disiplina nyo po yung tamang oras, tamang sukat ng mga pagkain, tamang oras ng pagkain, at tamang sukat ng kakainin, ng asin. Wag na po, bawasan na ho natin yun dahil baka marami na tayo nalalagay, hindi pa rin tayo naaalatan. Okay? Ito naman ang isa pa. Okay? Pinag-uusapan po natin yung pagkain na ito, hindi na yung mga anong dapat kainin dahil alam naman natin na masisigla mga pagkain, mas sustansya at saka yung mga malulusog na pagkain. Pero ito po yung actual na pagkain natin at saka pag-prepare na rin. Okay. Sabi rito, may paalala sa atin, it's important to keep a stable body weight and not over or
undereat. Okay? Kung magkaminsan, ayun na nga, minsan siguro hindi tayo masyado nabubusog, napaparami yung kain natin. Tapos naman, masyado naman tayong conscious sa weight natin, hindi naman tayo halos kumakain, nagbabawas tayo. Ano po, pag-aralan natin, no? Yung mga, alam naman natin yung mga calorie intakes, no? O baka sa isip no baka tumaba ka o ano, hindi ka naman nakakain. Pag-aralan po ninyo may mga healthy ways po, mababasa naman natin yung content ng ating mga kinakain. Alam naman natin masusiglang pagkain. So if the calories intake is not adjusted for the decreased physical activity, then people easily put on weight, and this can lead to osteoporosis and memory loss and other conditions. Kaya, yun, na kailangan bantayan natin, no? Na huwag tayo mag-overeat. Ang pinapayo po, okay, tandaan, ulitin natin, na dapat daw, pag 80% full ka na, 80% pa lang, hindi 100 ha, kasi pinaka-full 100 na yon. Pag 80% na raw po nakakain mo, sa tingin mo ay lampas na sa kalahati at medyo kontento ka na, tumigil na raw po tayo. Wag na natin papaabutin pa ng 100%. Baka magka-bloated pa tayo. Marami tayong maramdaman na hindi mabuti. Kaya 80% pa lang, stop eating na. Ayun ang payo sa atin, lalo na sa mga seniors, okay? 80% full, ha? Hindi 100% full. Tandaan po ninyo yan. And then, also, naku, ito mahalaga ito. Alam niyo kung bakit. Ito yung sinasabi ko noon na kung magkaminsan, na ano na natin, masyado na natin na napapabayaan ang ating eating, proper eating habits, no? Like for example, yung preparation. Alam ko maraming senior, marami akong kakilalang senior, dahil hindi naman sila nagugutom, at saka tinatamad wala naman siyang panahon magluto, tinatamad magluto, nag-iisa lang naman siya. Kung ano lang nandyan, may biskwit dyan, yan, may kape dyan, magbibiskwit kape na lang ako. Hindi po ganun ang tamang pagkain, no? Ng mga senior, kinakailangan po ay plaplanuhin din po ninyo, no? Meron kayong basic food groups. Alam niyo po yung mga okay? Yung go, grow, glow, mga ganon. Dapat meron din kayo. Paplanuhin nyo rin yun. At magpupunta rin kayo sa supermarket kung ano pong gusto nyo kainin for the whole week. Ano yung mga gulay, ano yung mga sa sunod na araw. Titingnan nyo yung mga balanse nyong pagkain. Ayun po, wag po kayong tatamarin magluto. Kasi ang tama pa lang ang tamang pag-uugali, no, lalo na mga senior, ibigay rin po ninyo yung pinaka-best ninyo when it comes to dining, no? Lalo na ang challenge ito kasi sa mga single na mga senior na wala nang kasama pag kumakain, wag daw po natin as much possible pababayaang kumakain tayo mag-isa. Napaka-depressing pong experience yan. Nakakalungkot, sabi ka doon. Kaya meron akong nabasang kaya ako, sabi niya, nagluluto ako. Talagang may putahe ako. Nilalagay ko parang fine dining. Nandyan din pati yung mga pinggan na magaganda. Talagang nilalatag ko kahit ako lang mag-isa. At saka yung mga kubiertos ko na mga special. Bakit nga naman pa natin hindi gagamitin, old age na tayo, kailan pa natin gagamitin yung mga bagay-bagay. Kaya habang tayo'y buhay at tayo ay masaya, pasayahin po natin ang ating buhay. Huwag tayo kakain mag-isa kung maaari. Okay? Mag-imbita kayo kung gusto nyo. O kaya magyaya ka ng kaibigan mo na magna-dine. O sige, magluluto, kakain ka sa imbitado ka. Para bang
pinakikita mo na buhay ka pa at pinakikita mong andito pa ako sa mundo. Marami na masaya pa ako, nabubuhay, malusog, masaya. O, 'di ba? Tapos di may social life ka pa, meron ka pang kaibigan. May isang nagsasabi nga, kaya ako ilalatag ko lahat at itatabi ko sa akin yung pet ko na na pusa or aso o kausap ko habang kumakain o 'di ba? O kahit papaano meron akong kasama. Napaka-ano lang po, napaka-healthy po dapat ang ating ang habits natin na gagamitin na kahit tayo ay may edad na o kahit kayo nag-iisa na, enjoyin daw po natin ang ating pagkain, no? Na parang talagang special. Wag po yung meron yung natira na lang diyan o yung ano na lang, yung, ano meron diyan, ayun na lang. Hindi po ganoon dahil magsasuffer po ang ating katawan. Tandaan natin, ang ating pangangatawan nangangailangan ng mga tamang mga nutrients, ng mga sustansya, nutrisyon na magpapalakas, no? Kaya ayun din po ang ating maging ugali at moto natin na dapat kumakain tayo ng wasto at masaya at nasa tamang ambience, so 'di ba? O gamitin ang lahat ng mga magagandang mga pinggan at mga kubyertos at mga baso at mag-imbita. Okay? Kahit sino, kahit sinong kakilala mo, kasama mo. Lalo na kung may member of the family, mas maganda 'yon, ay ang pinakamaganda kasama mo sila. Kaya 'yun po yung kailangan natin. So, they might often, sabi rito, forgo preparing. Kaya nag-iisa naman ako, hindi ka na mag-prepare, hindi ka na mag-iisip kung anong kakainin mo. Kahit na hindi na healthy, ayun na lang kakainin natin. Wag po raw po ganon. So, aside from that, okay, ito rin ang isang last na paalala sa atin, no, sa ating pagkain ay alam niyo po ba yung mga iniinom nating mga gamot, no? Nakakaapekto yung punong ating appetite. 'Di ba? Kung magkamisan, alam po ninyo may mga gamot na walang gana kumain. 'Di ba? Parang hindi masarap ang pakilasa mo pag umiinom ka ng gamot na ganon. Para tuloy, tiyatamad ka ng kumain. Alam nyo, pwede raw po yun isanggunay nyo sa inyong doktor, sa mga experts, sa mga nutritionist, para kahit umiinom kayo ng mga gamot na nakaka-apekto ng yung mga medication sa panlasa din sa pagkain, ay at least suggest sila ng pwede nyong supplement o pwede lang ipayo na pwede nyong kainin. Kasi pwede naman daw po yun eh. Naalala ko noon yung meron ayun sa yung huli kong nung nakaraang nung mga taong nakaraan na yung binigay sa akin reseta for blood pressure, parang napapansin ko nagkakaroon ng yung bang namamaga yung paa, para yung foot ko na parang may water, sabi. Oo kasi merong yun eh. Anong tawag niya? Nakaka-edema, nakaka-accumulate ng water sa feet. Kaya ang ginawa niya, pinalitan niya yung gamot, no, na equivalent doon na nakaka-prevent ng ganong mga effect. Kaya pwede po ninyo yung i-konsulta, no, sa mga expert para mabago yung mga medication kasi nakakabawas ng appetite din po yung ibang mga gamot. Kaya yung taste for certain food, always, check with medical professional, yon. At saka, para hindi maapektuhan ang inyong pagkain. Okay. Kaya yung challenges natin, dapat meron pa rin kayong sino sa inyo ang senior na nagsusupermarket pa weekly? Ayan. Maganda po yun. Ibig sabihin, meron kayong enthusiasm na kumain ng masarap, ng masaya, no? At talagang malulusog dahil siyempre paplanuhin mo yung mga bibilhin mo sa supermarket.
Gayon din dapat daw yung ating enthusiasm para kumain, no? Ayun din po yung pagbibili natin. And there are other obstacles sa ating pagkain. Sabi rito, illnesses such as Alzheimer's. Ito naman po ay sa may mga tinatawag nating condition na yung mga merong na condition sa memory, no? Ito po yung pag deteriorate ng memory, ng problem solving, ng mga sa gamit ng pag-iisip. Sabi rito, sometimes alam mo nyo ang kanilang nagiging problema. Nalilimutan na nila kung magkaminsan ang kanilang paboritong pagkain, no? Yung mga hinahanap-hanap nila dati. And then yung iba naman ay na hindi na nila alam kung dapat bang kumain. At oras na ba pa kumain? Okay? And kung magkaminsan, ang hinahanap lang nila puro matatamis. Kaya yung mga karamihan daw na may mga karamdamang ganon, ang ginagawa nila para kumain, no? Dahil wala na ngang yung sense of nila, yung sensitivity sa pagkain, pinatatamis lahat ng ulam para kumain ang isang senior. Anyway, itong pinag-uusapan po natin ay mga cases, mga may condition na ganon. Kaya meron nga kaming kakilala, okay, na minsan hindi nga niya alam na kumakain siya eh. Hindi niya nginunguya, basta nasa bibig lang niya. No? Kasi nga, hindi na gumagana yung kanyang brain, no, ng normal. Kaya sana po, no, ay ipag-ingatan natin, no, ating kalusugan, lalo na yung ating nervous system. At alam po ninyo, napakalaking contribution po yung malusog na mga pagkain, ito, gulay at saka mga prutas, mga nuts. Ayan po yung mga whole grains. Ayan po yung nakakatulong sa ating sa ating katawan, lalo na yung pati exercise kailangan natin yun kasi kailangan din ng brain natin ng air, ng water. Yan po, napakahalaga po yan. Kaya sana po ay meron tayong natutunan dito na gawin natin pagkain na isang masayang experience lagi. Huwag po tayong kakain na napipilitan lang tayo at dapat lang kumain. Hindi po. Kaya kinakailangan po enjoyin natin. Kung paano natin enjoyin ang buhay na masaya, enjoyin natin ang pagkain natin. No? Panahon pagkain. At ayun ang dapat. Huwag kakain na nag-iisa kung maaari. Enjoyin po with friends, with family members, with friends, or with your pet. O kahit pet nyo, isama nyo sa pagkain. Kahit sino, makisalo kayo na para hindi naman kayo nag-iisa at nalulungkot kumain mag-isa. Well, anyway, kung kaya naman nyo maging solo, okay lang po yun. Dahil nasa isip lang naman eh. Pero ang pinakamahalaga, inaayos po natin ang ating tama at wastong pagkain. So, pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pinag-aralan ngayon. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Simula Usapang Senior. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Tayo po idadako na sa ating prayer time. Welcome po everyone. At welcome din po ang lahat na inyong mga kahilingan. At patuloy po naming dinadalangin ang ating mga nasa prayer list. At nais po namin hilingin, no, sa bawat isa sa atin na kung may pagkakataon po kayo, isama po natin ang mga pangalang ating babanggitin sa ating panalangin sa inyong personal prayer. At tandaan po natin, ang Panginoon ay laging nakikinig
lagi tayong pinakikinggan at ang dapat nating hilingin ay maging mangyayari ang kanyang kalooban. Huwag ang sa atin. Sapagkat ang Panginoon na nakakaalam na makakabuti para sa atin. Kaya tayo po ay mananalangin, hihilingin natin sa Panginoon. At hihilingin natin ang kanyang patnubay at hihilingin din natin ang kanyang kasagutan. So tayo po ngayon ay sumandaling tumigil at tayo po'y mananalangin. Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Salamat po sa panahon na ipinagkaloob niyo sa amin. At narito ang aming mga sarili, nagpapakumbaba na lumalapit sa inyo at inatagubilin ang lahat ng aming mga karanasan sa inyo. Alam namin, Ama, na marami kaming nararanasan na mga pagsubok, mga karamdaman, mga suliranin. Subalit alam namin na kailanman, ayon sa inyong pangako, ay hindi nyo kami iiwanan hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Sa oras na ito, nais naming pasalamatan kayo sa pagkakataon na narito kami, masigla, malusog, at patuloy kami nakakaranas ng inyong mayamang biyaya, ang buhay at kaaming kalakasan, ang mga pagpapala, ang mga pagkain na aming tinatanggap araw-araw, ang mga magagandang aral mula sa inyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy kaming nagiging bahagi ng inyong mayamang pag-ibig at patnubay. Salamat sa pagtutustos at pagkupkop sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Ama, narito po ang aming mga kahilingan at kami nananampalataya na pinangako niyo sa amin, sino man ang tatawag sa inyong dakilang pangalan ay maliligtas. Kaya narito, nananampalataya kami na sa aming pagtawag ngayon, ang mga pangalan na aming babanggitin, Ama, ay inyong pagagalingin. Marami sa kanila ang nakakaranas na ng mabuting pakiramdam, Ama, dahilan sa inyong pag-ibig. Kaya hinihiling namin ang inyong patuloy at hanggang sa patungo sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Pagpalain, Panginoon, unang-una nais namin idalangin si Pastor Polly Panganiban, ang aming kaibigan na nais namin amang ilapit sa inyo na may karamdaman. Siya ngayon ay nasa pagamutan at nais naming itagubilin sa inyo ang kanyang kalagayan ngayon. Narito ang aming kaibigan na inyong lingkod na patuloy na naglilingkod sa inyo, gumagawa para po sa ikaliligtas ng iba pang mga tao at matulungan para po sa paglapit at para po sa kanilang kaligtasan. Kaya narito po si Pastor Polly Panganiban, Ama. Loobin nawa po ninyo na magkaroon siya ng katiwasayan, unang-una ng kanyang kaisipan, pagpalain at bigyan ng mabuting pakiramdam na nananampalataya, na may pananampalataya, na siya ay inyong hihipuin na inyong kamay ng kagalingan at patuloy siyang nang sa gayon, patuloy siyang makapaglingkod sa inyo. Pagpalain din ang kanyang may bahay, si Ma'am Dory Panganiban at ang kanyang tahanan. Sama-sama nawa po silang pagpalain at bigyan ng mabuting kaisipan, kapayapaan sa kaisipan. At sila ay nananampalataya
na ikaw ang may hawak ng lahat naming buhay. Kaya kayo lamang ang may karapatang mapanatili ito at maibalik para sa kagalingan. Kaya gayon din po, inadalangin namin ang mga sumusunod namin mga taga-subaybay na hinihiling ang kanilang total na healing at total na kagamutan. Si Maricar Bartolome, pagpalain po si Samantha at Jordan Ocasla. Pagalingin din po si Lucy de Guzman, si Waylene Lorenzo, Gemma Molina. Ama, lagi po namin kayong nilalapitan sapagkat ikaw lamang ang alam namin na makapagliligtas at makapagpapagaling sa bawat sa amin. Kaya loobin po ninyo na sana ay makaranas sila ng lubos na kagalingan sa kanilang mga kalagayan ngayon. Idinadalangin din po namin ang aming kaibigan si Patrick Gonzales, 10 ng kanyang pamilya, kanyang mga gawain. Nagpapasalamat po siya sa lahat ng mga pagpapala yung pinagkakaloob niyo sa kanya. At nais din po ninyang hilingin sa inyo na pagpalain ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga tao na kanilang pinaglilingkuran, na naglilingkod din sa kanila. Nais nilang magkaroon ng mapayapa at mabuting relasyon sa bawat isa at tulungan ang kanilang mga panukala na magkaroon ng higit sa lahat kapayapaan at mga marami pang pagpapala upang marami pa silang matulungang mga kaluluwa. Nadalangin namin si Ver Arrogante sa kanyang kalagayan ngayon. Salamat sa patuloy niyong pagkupkup sa kanya. Patuloy siyang bigyan ng kalakasan, lalo tigit sa kanyang pananalig at pananampalataya sa inyo. At nawa, malampasan niya ang lahat ng mga suliranin, lahat ng mga pagsubok at mga pangangailangan niya. Inalapit din namin ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Tulungan ang iglesyang ito na magpatuloy sa kasiglahan at maging liwanag sa kanilang lugar. At tulungan na patuloy silang samahan ng inyong banal na Espiritu, pagpalain sila at pasiglahin sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Ama, marami pa kaming mga nais na idalangin sa inyo. Narito ang bawat isa sa amin, Ama. Ikaw ang nakakaalam ng aming mga puso't isipan at alam po ninyo ang aming mga kalagayan ngayon. Kung kami man ay may mga karamdaman, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya na aming kinabibilangan, anuman ang pangangailangan, Ama, ikaw ang siyang manguna sa amin at kupkupin ang bawat isa sa amin. At kami nananampalataya na ikaw lamang ang aming pag-asa, ikaw lamang ang aming hantungan, ikaw lamang ang aming kaligtasan. Tulungan din, Panginoon, ang aming programang Simula Usapang Senior na patuloy ninyong pinagpapala. Tulungan ang bawat isa na sumusubaybay ngayon maging pagpapala nawa ito sa kanilang buhay at makita nila ang inyong kabutihan, ang inyong kagandahang loob at higit sa lahat ang inyong mayamang pagpapala at ang inyong kalooban na nais po ninyong bawat isa sa amin ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw nawa ang siyang manguna sa amin, ang lahat namin mga panukala. Ikaw ang siya magturo sa amin sapagkat ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay mula pa sa pasimula hanggang sa katapusan. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataon na binigay sa atin para tayo magkasamang muli dito sa ating programang Simula Usapang Senior. Huwag po ninyong kalilimutan tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m., AWR 89.1 FM. At sana po ay marami tayong natutunan at huwag po nating kalilimutan ang payo sa atin para maipakita natin ang tunay nating pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi niya, Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, sinasamo ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Mga minamahal, ialay po natin ang ating buhay, ang kabuuan ng ating buhay, ang ating physical, mental, social, at higit sa lahat ang ating kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat siya lamang ang makapagbibigay ng tunay na buhay na walang hanggan. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikisa at sana po ay muli niyong subaybayan sa susunod na Huwebes at Linggo ang ating programa. Nais kong pasalamatan ang mga tao sa likod ng ating programa, si Pastor Nerio Caranza, ang aming station manager ng AWR Manila. Maraming salamat Andy Joaquin, maraming salamat din John Abayog, gayon din kay Reza Nabor. Thank you Wilmer Estrito and Irene Asidao. At higit sa lahat, nais kong pasalamatan kayo na naging bahagi ng ating programa. Huwag po ninyong kalilimutang tumawag at mag-text or mag-call para po sa inyong nais na mga kahilingan at nais na mapakinggan ang inyong mga mensahe sa amin. Ako po si Doc Rome Barrios na laging nagsasabi ang biyaya at awa ng Diyos ay bago tuwing umaga. Kaya lahat tayo may pag-asa. Lahat tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, God bless. Ikaw ang simula, ikaw ang pag-asa, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang makakakamtan. Payapang kapalit